Ang luya at ang ina. Noong ako ay maliit pa lamang, tuwing may sakit ako o hindi makakain, laging may nakahandang mainit na sabaw ang aking ina. At laging may kasamang luya ang sabaw na iyon, pino at hinaluan ng kaunting asukal at gatas. O minsan ay kasama pa ng manok at patatas. Huwag kang ayaw. Anak, sabi niya tuwing makikita niyang nakasimangot ako sa amoy ng luya. Ang luya ay hindi lamang pampalasa. Ito ay gamot ng mga ninuno natin. Pinapalakas nito ang katawan at nagdudulot ng init sa puso. Hindi ko maintindihan noon kung bakit niya pinipilit na kainin ko iyon. Ang lasa ay mapait at maanghang at minsan ay napaiyak pa ako dahil doon. Pero kahit ganon, hindi siya napapagod. Lagi niyang inaalalayan ako habang ako ay kumakain at hinahaplos pa niya ang aking noo habang binibigyan ako ng tubig. Isang gabi, may biglang sakit ng ulo ang ina. Hindi siya makatulog at pawis na pawis. Hindi ako alam kung ano ang gagawin. Wala akong alam tungkol sa mga gamot at wala rin kaming kapitbahay na malapit noon. Tumingin ako sa kusina at nakita ko ang isang piraso ng luya na nakaimbak sa basket. Bumalik ako sa alaala ng aking ina. Kung paano niya ako inaalagaan tuwing ako ay may sakit. Kinuha ko ang luya, tinadtad ng husto, at nilagyan ng mainit na tubig, asukal, at gatas. Gaya ng paraan niya noong ginagawa niya ito para sa akin. Inalalayan ko siya para umupo at ibinigay ang basong may mainit na inumin. Inay, sabi ko, kumain ka naman po. Sabi mo kasi, ang luya ay gamot ng mga ninuno natin. Ngumiti siya kahit na mukhang nahirapan. Salamat anak, bulong niya. Habang siya ay umiinom, inayos ko rin ang kumot niya at hinaplos ang kanyang noo, gaya ng ginagawa niya noon para sa akin. Mula noon, naintindihan ko na ang luya ay hindi lamang pagkain o gamot. Ito ay simbolo ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay ng isang ina. Tuwing nakikita ko ang luya sa kusina, naalala ko ang yakap ng aking ina, ang mainit na sabaw na kanyang inihahanda, at ang pag-ibig na hindi kailanman nawawala kahit na tayo ay lumaki na. Ngayong ako na ang nag-aalaga sa kanya. Ako naman ang gumagawa ng mainit na inumin na may luya tuwing siya ay hindi maayos ang pakiramdam. At tuwing makikita kong kumakain siya at ngumingiti, alam kong naiintindihan na rin niya na ang pagmamahal ay parang luya, minsan ay mapait at maanghang, pero laging nagdudulot ng init sa puso.
mga gusto ng ganitong topic. Salamat sa panonood.